Hindi i-allow mo mag-artista kasi lalo sa social media parang may clamor na bakit ba hindi mag-artista itong anak ni Juday at ni Ryan? Basta magtapos muna, lahat silang tatlo across the board yan. Basta magtapos muna sila ng pag-aaral. Kasi yun yung bagay na walang makakanakaw sa kanila. Hindi yan mapapalitan ng kahit na anong salapi. Yun na lang ang maipapamana namin sa kanila. Ako kasi growing up, kinailangan ko lang huminto because I had to work. Ngayon kasi, hindi naman nila kailangan magtrabaho to go to school. Merong kapasidad para makapag-aral sila sa magagandang eskwelahan. So, yun lang ang ano namin. Finish your studies. Pero si Luna parang most likely parang siya yung susunod sa... Parang, di ba? Oo. Di ba? May kita mo ba? Oo, kita-kita. Ano yung mga paramdam? Ano siya kasi, very creative siyang bata. Very artistic. Nag-edit siya. Sinushoot niya yung sarili ka ng mga videos. Nagro-role-playing siya. And we just allow her to explore. We just allow her to do what she wants. Video niya yung sarili niya, i-edit niya. Kasi hindi mo naman makikita yung creativity ng bata. Kung pipigilan mo siya kagad basta walang posting. Amin lang yun. So, ang dami-dami kong mga videos ni Luna na iba't iba yung edits niyan. Di ba may IG si Luna? Wala wala pa, IG. hindi pa. Baka yung mga fans ang gumawa or supporters. Okay. Like si Johan din may IG siya. Si Johan Believers. And kasi gusto nilang maano si Johan. I mean, they like Johan. So, mga binild, ginawa na mga supporters. Kumusta na pagiging nanay ng isang dalaga na? Alam mo si Johan, baby girl pa rin siya. Kahit dalaga na siya, clingy pa rin. Malambing. Pero syempre, may mga moments na hindi mo naman maikakaila na talagang dumadaan sa mga exploratory stage yan. So may mga moments that you have to talk to her, you have to explain things to her. May pagdadaanan talaga pagkakamali, but it's part of life. And ang lang namin, we'll get through this together and we'll go through this together. Pwede na ba siyang maligawan or akyatan ng ligaw? Hindi naman namin siya pinagbabawalang ligawan. Lalo naman kung nasa school na lalagyan ko siya ng CCTV sa loob para malaman ko kung may naliligaw sa kanya. We trust her. Basta ang lang namin, if may manligaw sa kanya, kailangan pumunta sa bahay. We have to meet them. Kailangan trabahuhin ka ng lalaki, anak. Kasi yan lang ang gagawin ng lalaki. Tatrabahuhin lang yung liligawan ka at doon natin malalaman kung talagang clean ang intention sa'yo. So it's very important that we meet that guy in person. Last two questions na lang, please. How do you feel for Sharon na hanggang longing for Casey at mabuo yung kanilang... I'm sure alam mo yan, nag-uusap kayo tungkol dyan at napaka-close mo. Alam mo, I always pray for them na, I hope that day will come that everything will be okay for them to talk things out. And at the same time, magkaroon ng forgiveness, magkaroon ng clarity. Kasi hindi naman talaga ako nagme-meddle sa kung anong nangyayari because baka imbes makatulong, makalala pa, diba? So hindi naman ako chismosa na, ate, ano bang nangyari? Kung gusto lang magsalita at gusto lang mag-share, then I just listen. Yun naman ang talagang rule ko. Ayokong makialam, not unless asked. I want them to be okay who does it, diba? I pray for them because ang sakit sa puso. Sakit sa puso pag meron kang kapamilya, lalo na kung nanay at anak mo, yung hindi mo nakakausap. Alam mong may kulang. Alam mong may mga moments bigla kang malulungkot kasi alam mong meron kang hindi nakakausap. But I hope and pray that someday mapag-usapan nila because at the end of the day, it's still family. Yun lang ang meron ka talaga sa mundong to.